nagsisimula ang palabas kay Ramil na isang high school student. Pagod na si Ramil sa kanyang nakakayamot at boring na buhay. Bihira siyang pumasok sa paaralan at halos sa bahay lang siya maghapon sa paglalaro ng video game. Si Ramil ay may matalik na kaibigan na nagngangalang Tonet at crush na nagngangalang Jassy na nakatira malapit sa kanyang bahay. Isang araw papunta sa klase si Ramil, nakita niya ang isiraulong bully na si George na binubugbog ang ilang estudyante sa bakuran. Noong nasa klase na, nakaidlip si Ramil nang magsimulang magturo ang kanyang guro. Biglang di inaasahang pangyayari, sumabong ang ulo ng kanyang guro at lumitaw ang isang nagsasalitang manika. Ew, katakot naman yan. Sa kinalagyan nito, doon nagsimula ang isang nakakamatay na laro. Kumanta ang manika habang nakatalikod sa mga estudyante. Ngunit sa sandaling huminto ang pagkanta, lumingon ito sa klase. Kung may gumalaw habang nakatingin sa kanila ang manika, sasabog ang mga ulo nila at ang mga marmol na puno ng dugo ay lumalabas dito. Maraming estudyante namatay nang sinubukang nilang tumakas sa manika. Alam na ng ilan ang mga patakaran ng laro. Ang hindi gumalaw ay maligtas ang kanilang buhay. Napansin ni Tonet ang pulang buton sa likod ng manika. Naniniwala siya na titigil na ang laro sa sandaling mapindot ang pulang buton. May timer din sa tabi ng buton at nagbibilang pababa. Napagtanto nila na wala na silang oras, kaya nagsimulang magmadali ang mga estudyante patungo sa manika upang itulak ang buton. Marami sa kanila ang sumabog ang ulo at naging mga huli na pula at nakakandusay ang kanilang mga katawan. Sa kabila ng pagdanak ng mga dugo na ito, patuloy na tumakbo ang orasan hanggang sa isang minuto na lang ang natitira. Sa oras na ito, tanging si Tonet at Ramil lang ang nabubuhay sa kanilang klase. Iminumungkahi ni Tonet kay Ramil na subukan niya na tumalon mula sa kanyang likuran para makalapit sa manika. Ginawa ito ni Ramil at nagawa niya pang itulak ang pindutan. Idineklara ng manika ang pagtatapos ng laro sa huling segundo at nagsimulang magdiwang ang dalawang lalaki. Sa wakas, makapagluto na tayo ng dinuguan. Ngunit doon na sumabog ang ulo ni Tonet at siya ay namatay. Paliwanag ng manika na hindi kumakain ng dinuguan si Tonet. INC kasi siya. Bawal sa kanila yon. Kaya si Ramil lang ang mabubuhay. Sayang, KG naman ng manikang ito. Dinuguan at may kasamang poto. Yummy yun. Gulat na gulat pa rin si Ramil. Alam pala ng manika ang religiyon ni Tonet. Sana hindi niya na lang sinabi na magluluto sila ng dinuguan. Kawawang Tonet. Ang pusa ay darating para sa daga. Hindi alam ni Ramil ang ibig sabihin nito. Habang sinubukan niyang malaman ito, pumasok si Jassy sa kwarto.